DJA Realidad. Sumasalamin sa totoong kwento ng buhay. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Marinduque. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Magandang araw sa iyo, Karealidad. Ako po muli ang inyong makakasama, ang inyong Karealidad, DJ Adrian Rosales. At ito po ang programa na kung saan ay sumasalamin sa totoong kwento ng buhay, ang programa ng buhay. At muli po ngayong araw na ito, ako po'y malugod na nag-aanyaya. Samahan niyo po muli kami sa isang kapaki-pakinabang at makabuluhang programa kung saan isa na namang kwento ng buhay ng ating kababayang Marinduqueño ang ating ibabahagi po sa inyo kung paano po nagsimula ang kanilang buhay, hinarap ang mga hamon at ngayon ay nasa gitna sila ng tinatawag na pagtatagumpay. Muli po, binabati rin po natin ang ating mga kababayan na nanonood sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan, sa iba't ibang bahagi ng mundo na naabot ng ating programa via Facebook Live, at sa lahat din po ng ating mga kababayang Filipino, especially ang ating mga kababayang OFW. Muli po ngayong araw na ito ay samahan niyo po kami at isang magandang kwento ang aming ibabahagi sa inyo na hindi hadlang anuman ang ating pong buhay sa ngayon upang makamit at maabot ang ating tagumpay. Isang totoong kwento ng buhay. At ngayon pong araw na ito ay atin pong ipakikilala. Isa pong de Campanilla, isa pong abogada na dumaan sa iba't ibang hamon ng buhay pero hindi naging hadlang yan upang maabot ang kanyang tagumpay na siya namang nais ng ibahagi sa ating mga kababayan, especially sa bayan po ng Gasan. At ngayon po ay ating welcome ang ating panauhin, ang ating pong isang masasabing inspirasyon sa ating mga taga Marinduque, hindi lamang ng mga kabataan kundi ng mga nasa tamang edad. Welcome po to our program at ipakilala po natin o siguro si Atty. Na magpakilala ng kanyang sarili. Welcome po sa ating programa. Maraming salamat, Adrian, sa iyong napakagandang pagpapakilala. At ito rin ang pagkakataon na binabati ko ang lahat ng mga taga Marinduque, mga taga Gasan Marinduque, at katulad nga na nabanggit mo sa lahat ng mga nanonood sa iyong napakamatagumpay na programa. Maraming salamat. Yes po. And siguro, attorney, ikaw na po magpakilala. Sino ba si Attorney Soberano at ano po ang iyong buong pangalan para at least doon sa mga hindi nakakilala ay makilala po ang isa sa pinagmamalaki nating kababayang Marinduqueña. Ang buo ko pong pangalan ay Maria Merly Soberano. Vito po ang aking middle name. Kaya Maria Merly Vito Soberano Zelda ang akin pong napangasawa. Ako po ay right now ay 71 years old. Birthday ko lang po noong January. At ako nga po, katulad na nabanggit ni Adrian, ay isang abogado. Pero, bago ko po narating ang titulong yon ay napakarami kong pinagdaanan. At yan po nga ang aking siguro ay maisi-share sa lahat ng mga nanonood, lalo na po sa mga katulad kong senior, na sabi mo nga, hindi hadlang ang anumang katayuan sa buhay para maabot mo ang gusto mong marating. Opo. Ako'y taga Masiga. Masiga, dito ako pinanganak, dito ako nag-aral ng elementarya, at ako ay nag-aral naman ng high school, at nakatapos sa Bangbang National High School. Pagkatapos noon, ako ay pumunta ng Maynila, ako'y nag-aral at nakatapos ng Bachelor of Science in Chemistry, and shortcut, nagpamilya, at dumaan sa iba't ibang pagsubok. Hindi mo na itatanong, ako ay kidney transplant. Iisa na lang ang bato ko sa ngayon. Pero, bago pa man marating ko yon, nung ako ay bata pa, yun ang tumatatak sa akin. At yun ang lagi kong isinishare actually sa lahat ng mga namimit ko, nakakausap ko, na just like any other sigurong taga-probinsya. Sige po, pag-usapan siguro natin, attorney. Sige po. The humble beginning of attorney
Merly Soberano. Opo. Vito, ano po ang iyong middle initial? At maraming taga rito sa Masiga ay talagang mga Vito. Opo. Siguro tanong po natin, ano po sa kapakanan ng ating mga kababayan, saan ba talaga nagmula yung mga magulang at paano po nagsimula yung inyong buhay dito sa Masiga? Dahil sabi nga po ninyo kayo tubong Masiga at graduate po kayo sa isang public school, high school, ano po. Paano po ba pwede po ibahagi din ba natin yan sa ating mga tagapanood? Opo, sobra pong masaya akong ibahagi. Dahil ngayon ko po nare-realize na ang lahat ng dinaanan ko ay siyang naka-contribute o nakadagdag sa kung ano ang aking katauhan at yung aking narating, magmula po yan sa aking kabataan. Siyempre po, napakarami namin. Kami po ay siyam na magkakapatid. At ako ay pampito sa siyam. Kami po ay may sinasaka, pero hanggang doon lang po, kami po ay nananakahan eh. Kumbaga, meron kaming pinag-parantenan. And then, yung tatay ko po ay si Nazario Ayong Soberano. At ang nanay ko po naman ay si Beatrice Vito Soberano. So sila po ay, ang nanay ko po ay siyempre yung housewife, pero napaka-madiskarte. Siya po ang nagtaguyod sa aming lahat ng magkakapatid. At dahil nga po kami pito, ay siyam, kami pong lahat ay parang survival everyday. Yes. Yung nadaanan ko. Opo. Talagang typical na buhay ng isang magsasaka, ano po ang mga isang magsasaka at saka dahil nga po napakarami namin, parang kaming magkakapatid ay alam na namin sa umpisa na yun lang ang katayuan namin na kaming salat. So parang every one of us ay bahala sa buhay namin kung paano namin maisosurvive yung sa araw. So sa araw po kami ay siyempre katulad ng ibang gigising, katrabahuhin namin yung aming daily chores ba. And after that, kami ay maghahanap ng mga bagay na makakatulong naman para sa aming mga magulang. Ako personally, ang aking eksperyensya ay yung nanay ko ay hahanap ng may bibentang isda mula dyan sa sa dagat. Sa Kuatis. Tapos yan ay ipapalako niya sa akin. Diyan sa Mangiliol, sa Masiga pa rin. Diyan sa Mangbang, Kabugaw. Ay, nung una hindi pa uso ang yung mga plastic na lagayan. Alang na pinaglalagyan namin ay bilao. Bilao yung wooden ba? Opo. Ng isda. So ilalagay nila na yung isda doon. Fresh po yung isda. Hindi tutulo po yun. Ay, sinabi mo pa. Tumutulo siya. So habang sinisigaw ko yung isda niya sa Mangilal, isda, ganon. Ay, tinutuluan ako ng isda. Opo. Pero yun po ay talagang araw-araw namin ginagawa. Maliban pa pag Biyernes dahil tiyanggi sa Libtangin ng Sabado, ang namin yan, ang aming kumbaga ginagawa ni nanay, pupunta kami dyan sa kagubatan ng Kabugaw. Maghahanap kami ng mga papayang ligaw, mga dahon ng sili, at kung ano pang bagay na pwedeng itiyangge. At sa umaga ng Sabado, ay nandun kami sa tiyangge, itutumpok-tumpok namin yan. At maliban doon namin, tanim din naman kaming sariling talong, kibal, kung ano-ano na sa gabi pa lang, matagal kami natutulog para i-ready at maagang-maaga pa diyan sa Libtangin, ibibenta na namin yan. Talagang nakaplasta yan. At yan ang buhay ko. At ewan ko kung ba't ako'y natutuwa naman. Opo. Hindi ako nagreklamong bata eh. Opo. Kasi, attorney, the same story, parang sa akin. Siguro nga, dahil nai-enjoy pa rin natin yung panahon nating kabataan, yung pagtitinda, parang laro na mayroong pakinabang. Correct. Ba? Correct. Talagang ganun ang pananaw ko. At saka ang pananaw ko, kung hindi kami kikilos, ay walang mangyayari. So, alam mo, Adrian, ganun ang buhay namin. Pero ang masasabi kong, lagi kong sinasabi yan sa lahat, ang pinaka-vivid na memorya ko ng aming kahirapan, na siyang nagtulak sa akin para, kumbaga, gawin ang lahat na hindi ako gugupil sa anumang hamon, ay ang nanay ko, napaka maparaan. Kung siya ay, dahil kaming lahat ay nag-aaral, kailangan kumain ka bago ka umalis. Merong high school, merong elementary. Wala kaming ulam, meron kaming kanin, wala kaming ulam. Kaya
Natatawa nga ako na style ng nanay ko eh. May lalabas diyan galing ko ate, may dala-dalang isda. Opo. Ay bawal mangutang ng maagang-maaga. Oo, malas. Bueno mano. Opo. Sasabihin ng nanay ko na titingnan niya yan, tapos sabihin niya, magkano di ano? Sabihin niya, may sukli ka ba sa 100? Walang pera ang nanay ko noon. Pero alam mo naman 100 noon, baka 1,000 ng equivalent. Ay wala po na ating, pagbalik mo na lang. Diskarte. And pag na-prepare na niya yan, napakain na niya kami, napaalis na kami niya papuntang eskwela, doon naman siya pupunta dyan sa kamag-anak namin sa Libtangin, kaya Lulong Marcel. Pera muna dyan at mamayang hapon ko naman abayaran. Ganon ang aming naging buhay. Parang, kumbaga talagang survival. Survival, dahil ang dami namin. Ang tatay ko, siyempre, may sakahan naman, pero yung everyday life, yung everyday life, yun ang dapat mong isurvive. Kasi alam naman natin sa typical na buhay na nag-asaka, seasonal po. Seasonal, oo. And kung hindi ka talaga didiskarte ng pang everyday, medyo talagang masakit sa ulong isipin. Ano po? Pero, yun, lahat ng yun, binabalikan ko sa edad na ito. At yun din ang gusto kong iparating. Na, yung lahat ng yan, ay siyang hububog sa kaisipan ko ng pagsisikap. At pag-unawa sa kalagayan ng mga walang-wala rin katulad ko noong araw. Kaya, ako ay maraming pinagdaanan na pagsubok, sobrang mga pagsubok. Yun nga ang sinasabi nila sa akin na ako'y sobrang matatag. Bakit? Nagasagintaw sa mata ko yung itsura ng nanay ko, may daladalang itik. Kasi marami namin rin itik. Pag yung walang-wala na kami, yan ay mapunta diyan kay Cuba, yung inchik diyan sa bayan. Sa bayan, opo. Dala-dala yung itik. Itik niya. Nandun siya sa kanto dahil galit ang ang inchik ng papandi-pandi doon na may request ka sa kanya. Kaya yan ay nandun lang, kasama ko ng nanay ko. Lagi ako kasama ng nanay ko eh. Andun ako sa tabi niya, maliit ako. Sabi ng nanay, sabi ko, ang nanay ko nandun, nasa 1 oras. Dala-dala yung itik, nakatitig kay Cuba, kung kailan siya, intindihin. Intindihin, papansinin. Papansinin. Finally, pag siya'y napansin, una na naman yung itik ko. Sabi ng inchik, magkano yan? So, matotal, kanyang babaratin ng todo. So, walang magawa, siyempre, kailangan namin ng pera. And, yung bang ang tingin ko ay yung, siyempre, nahihiya ang nanay ko, yung embarrassment sa mga but she has to do that in order for all of us to survive. Doon din nabuo ang aming magandang pagsasamahan ng aking mga kapatid. Na we will be there for each other, kasi nga, sama-sama kaming, naghirap, at ganon din ang kanilang istorya. Yan ang istorya ng aming bawat isa sa amin. Na lahat kami ay nagsikap, naghanap kung ano yung ikakaangat namin sa buhay dahil alam namin na sobra kaming pinagsikapan ng aming magulang. Kumbaga, naging challenge po sa inyo na malaki yung ginagawa, nakikita nyong paraan na ginagawa ng magulang nyo to the point na talagang kahit nakakahiya, sabi nga po ninyo na yung lumalapit ka, na minsan babaratin ka pa, parang minsan parang masakit, pero alang-alang sa yung mga anak, tigit mata na yung gagawin niya, at yun yung nakita po ninyo. Yun ang nakita ko. At yan din ang aking siyempre ginawa yun din ang aking panununtunan na ang magulang ay responsable sa lahat ng kanyang mga anak. At kasabay noon ay bigyan niya ng weapon para ang kanyang anak ay maharap kung anong mga hamon ng buhay. And in the end, salamat kung some returns will be given to you, but we should not expect anything. Yung bang parang tayo ay nandito para tayo nag-anak, itaguyod natin, and that's it. Pero ang mas mahigit na tumatak sa akin, Adrian, at yan ang aking ang nangyari ko bakit ako ay after so many years ay bumalik ng Gasan na tumulong at magsilbi, tumulong sa mga nangangailangan dahil ang napakaraking magagawa siguro sa kapwa at pasasalamat sa Panginoon ay yung gawin mo sa kapwa mo na magkaroon ka ng impact kahit sa isang buhay man lang na mabago mo tungo sa kabutihan, sa pag-unlad, dahil yun ang marami ring nagbigay sa amin ng mga pagkakataon para kami ay maabot namin itong aming narating. So, Attorney, maputol ko po. So, ngayon alam naman natin, at mamaya siguro ibabahagi ni Attorney
kung ano yung point niya na sinasabi na gusto niya makatulong. Pero siguro balikan po muna natin, attorney, sabi mo nga, pinilit kayong buhayin sa araw-araw ng inyong magulang. Siyam kayo na magkakapatid. Iniisip-isip ko po kasi ako po, may anak din ako. Makadalawa yung anak ko, pero nararamdaman ko yung hirap ng nagpapaaral, po. So, paano po, kayo po ba mismo? Kasi minsan po, iba yung, sa bagay, iba yung buhay natin noong una, Opo. at saka yung mga kabataan ngayon. Pagdating sa pag-aaral, malaki din yung pagkakaiba noong panahon po natin at saka po panahon ngayon. Dahil nung una, ewan ko po kung naranasan ito ng iba nating mga tagapanood na naglalakad lang tayo, papatungo sa eskwelahan. At gaya ko po noong una, attorney, almost 3 to 4 kilometers yung nilalakad ko para lang makarating sa eskwelahan at 4 na ilog, 3 ilog ang tinatawid ko, attorney. Pero gaya po ng nabanggit mo, at parang sabi ko, nasasalamin ko din, although, sabi ko nga, mas idolo kita kasi naabot mo na yung, ngayon ay nandun ka na sa peak na tagumpay na ngayon ay gusto mong ibahagi sa ating mga kababayan. Pero nung una, attorney, ma-share ko lang na isa lang yung aking nasa isip ng panahon na yon. Habang ginagawa ko yung paglalakad, yung gaya po na sinasabi na naglalako, meron akong pangarap. At ang naisip ko ay yung pag-aaral ang siyang susi. Kayo po ba, attorney, yun din po ang nasa isip po niyo ng mga panahon na yon? Tama po kayo dyan. At balikan ko lang muna, sabi nyo, iniidolo nyo ako. Mas iniidolo ko kayo. Alam mo kung bakit? At an early age, yes, attorney, ay alam mo na kung ano ba yung dapat, kung ano yung makakabuti para sa nakakarami. Kaya I am very impressed and appreciated na yun ang tinatahak mo, napakaganda ng ginagawa mo para sa ating lalawigan, para na rin sa lahat ng mga nanonood. Ang kaibahan lang siguro natin, hindi naman 3 ilog yung lalakad ko. Isa lang. 4 na kilometro. 1 kilometer lang ako from the school. At ang parang enjoy namin ang kabataan namin dahil kahit na ganong hirap, hindi parang kala ko nga, ganun ang buhay na talagang mahirap lahat. Kasi sa public school, wala ka namang makikitang nakakaangat sa'yo. So, kami isang kilometro lang ang layo, ang nagawa namin para mabilis. Nakabit kami sa kalisa. Yung habang nagtatakbo yung kalisa, dahan-dahan naman yun. Di ba maya lang, nandun na kami. So, parang, yun ang nakita ko at nagpapasalamat akong public school dahil nung mga panahon na yun, napakaganda ng, wala namang ibang choice noon eh. Merong mga private pero very rare at very pricey. So, yung mga ganon ay lahat kami public school. And awa naman ng Panginoon dahil medyo binayaan tayo ng kaunting katalinuhan ay nung elementary at saka siyempre nung high school, tayo naman ay dahil public school ay libre-libre. So, nung nag-aral naman tayo ng kolehiyo, naging scholar tayo, kaya medyo hindi masyadong hirap ang magulang namin pagdating sa yung mga tuition fee. Dahil nung high school na, may mga tuition fee na ang mga iba kong mga kapatid. Pero medyo, yun nga, ayos naman ang aming kaya nairaos namin yung parting yun. Pero, yun ang talagang, ngayon, actually, Adrian, nung ako nagkaroon na ng mga anak na, at late age 45, nagkaroon ako ng aking menopause baby. So, iba na ang pananaw ko nung panahon na yun. Ang pananaw ko na noon ay, dapat, ang bata, maaga pa lang, ay nalalaman na niya kung ano yung, kung ano ba yung yung ibig sabihin ng pagsisikap. Ngayon kasi, napapansin ko yun at yun ang comment ko. Yes. Lahat ng bata, kahit na ano ang status sa buhay, may cellphone. Yes, correct. May gadget. So, hindi nalimutan na nila yung mga challenging na laro na dito, ang isip mo lang ang maano eh. Pero yung mga pakikipag-bonding sa mga kapwa-tao, medyo nalilesen. Parang yun ang parang medyo nakikita ko na kaibahan. And ang kaibang nakita ko rin, nung naging classmate ako ng high school, na medyo nakita kong ibang estado, talagang may mga pera. And looking back now, ang nakita kong difference is what really makes you now is how you survive the challenges. So kapag zero challenges ka, ano ang magiging kumbaga ay parang
weapon mo. Sa challenges naman ng old life, katulad ko, I have so many friends, and I think some seniors also can relate, na sa edad na to, wala ka na, some don't have their husbands anymore, yung mga kids nila ay out there, nag-iisa ka na. So, parang kung ano yung mga challenges na nakaanong sa buhay mo, wala nang kwenta yung challenge mo sa pag matanda ka na, kasi alam mo na kung paano mag-adjust eh. At ang sabi ko nga doon sa menopause baby ko, sa public school yan mag-aaral. Even if kaya naming i-afford yan sa ano. Bakit? Dahil yun ang tunay na buhay eh. Ang mamimit mo sa labas, mga circumstances na hindi mo makokontrol. Pero kung sanay ka sa pakikipaglaban, sabi nga ay hindi intelligence, kundi smartness. Correct. And how you deal with people, that's the number one, para sa akin, number one dapat na trait ng isang tao. Pwedeng wala kang pera, pwedeng hindi ka nakaabot ng napakataas na naabot sa edukasyon. Pero at age 71, I think I have the ano ba, yung ano pa, the right para sabihin na, I think finally, this is what matters. What matters is, of course, number one para sa akin is, yung iyong paniniwala na dinadirect ng Panginoon ang buhay mo. Dahil, pag tinitingnan ko ang mga nangyari sa buhay ko, nakikita, ang daming nangyari na nung una, iniisip kong, ang pangit. Not knowing na now, I'm 71, I can see the whole picture that God has painted for me. Nakikita ko doon na, ay, kaya pala ganito, kasi gusto ng Diyos ay ganito. Kumbaga, attorney, ano po, minsan pangit yung simula ng istorya. Pero at the end of the day, or at the end of the story, ano po, kung yan ay paraan ng Diyos, ang end yan napakaganda. Very correct. I am not like this when I was in my 50s. Yes. Because I am a single parent, I am surviving my 6 children. And noong una talagang sa akin, mabuhay ko yung mga anak ko, bigyan ko ng edukasyon, magkaroon kami ng sapat para sa at least maayos na araw-araw. Noon maraming mga bagay na hindi lang ako sumusuko. Pero when I reached my 60s, that's when I saw the whole picture. At lagi kong, sabi ko nga hindi ako pastor, pero yan ay aking sinasabi sa mga bawat nakakausap ko. If only we will ano ba, we will rely, yung sinasabing, ibigay mo ang mga desisyon ng buhay mo sa Panginoon. That is really what matters eh, na kung siya ang bahala, at ang idadalangin natin ay yung, sana magkaganito, sana manalo ako sa ganito. It's not that eh. It's, kung ano po yung gusto niyo, Panginoon, para sa ikabubuti ng nakakarami at ng sarili ko, I will follow. Kasi in the end, nakita ko talaga yan. Dahil nga, sa edad kong to, nakita ko ang mga pinagdaanan ko na nung una ay, sabi nga nung iba, magagapi ka ng basta-basta. But if you believe that there is a hand there, directing all things, that will make life so much easier, so much acceptable. Ang paniniwala sa Panginoon. Excuse me. Kumbaga, Tony, ano po, lahat tayo may pangarap. Lahat tayo mayroong ambisyon sa buhay. Pero kung doon sa mga pangarap na yun ay hahayaan natin ng Panginoon, ang siya mga guide sa atin, nakikita natin yung magandang patutunguhan ng ating mga pangarap. Tama po ba? Sobrang tama ka. And I am glad that sa young age ay nalalaman ng marami yan. Kasi ako, I came in late. Maybe I am in my 60s. Nung una kasi, dahil nga ako'y go-go, pag sinabi ng partner ko, paano to, meron tayong ganito, mag-iisip ako niyan, paano nga ba? Hindi bahala na, idasal na lang natin. Nung una, iniisip ko, idadasal, ano yun, may lalagpak na pera mula sa bubong? Not knowing, really. God has been so kind na kahit I got transplanted at the age of 58 sa kidney transplant. Na napakabait ng Diyos, binigyan niya pa akong dugtong na buhay para malaman ko yung buong istorya. Na ang buong istorya ay, tama ka, hayaan natin, tanggapin natin ng buong-buo. Buong-buo, kasi minsan tumatanggap tayo, half-half eh. Yes. Parang, ay, tinatanggap ko, pero, nang walang pero. Kumbaga, minsan merong kondisyones. May kondisyones, may reservations. Yes. Parang nakikipag-negotiate ka. Yes. At hindi ako, noon marami siyempre kung ako yun, when I was in my college days, I am full Baptist. Hindi naman ako nagpabaptize, pero I believe na ganito. Ako ay Roman Catholic by birth. Ako ay
pumasok, ako'y nagsisimba sa Aglipayan. Hindi ko kasi alam na ako'y Roman Catholic kasi nung una, hindi ko binabibinyagan ng, sino dito may binyag? O di ano, yung mga wala, taas ang kamay, right there and then, binibinyagan sa school. Opo. Tapos, ang tatay ko at nanay ko, Aglipayan. So, I thought, Aglipayan ako. So, nung high school, required na magsimba araw-araw, ay linggo-linggo, Aglipayan ako. Nung kinasal ako, ay Romano pala ako. But that does not matter. What matters is, really, yung living the life na naniniwala at isinasabuhay mo. Kaya ang tanong nga ito yung gagawin mo ba sa araw-araw? Ito ang tanong ko. This is my reality check. This is what keeps me balanced. Pag ba ang Panginoon ay, yung ginagawa mo ba ay, siya ba ay ina-approve niya? Sa tingin mo ba ay yan ay gusto niya? And if the answer is no, don't. Kung sa tingin mo ay yun ay aaprubahan ng Panginoon, go. Because, bahala siya. He will make the way. He will find a way for you na mangyari yon. Like, hindi mo natatanong, Adrian, I put up a foundation dito sa Gasan. It was registered last year with the SEC and with the local government, yung Soberano Charities Corporation. Yes. And ang ano niyan, ang kanyang kumbaga ay goal, ang aim, is really to help out. Number one is yung, of course, for legal advice. I am offering legal advice free for everyone. Yes. And in fact, sabi ko nga, anong dami ko ng kliyente? Anong dami ko ng kliyente? Because I like to really share, give pointers, at doon ko lang nakita na God made me a lawyer. Kasi I became a lawyer at age 68. Ayan. Sa mga kababayan po natin, ito yung pinaka dito, highlights Oo, kasi sabi nga ni attorney, hindi naman talaga yun ang profession mo from the beginning. Ano po? Chemist ako. Chemist ka. And at the late age na, doon ka po kumuha o nag-take nitong law. So, sabi nga, siguro yung pinaka-point dito na nabanggit nga ni attorney, about God, about the will of God, na kung susundin natin yung plano ng Diyos, hindi naman pinag-uusapan doon kung ano yung estado mo sa buhay or hindi pinag-uusapan kung anong edad. And siguro ito na yung manifestation, attorney, na sabi mo nga, nakita mo from your parents and sa inyong magkakapatid, yung buhay. At sabi mo nga, may mga taong ginamit din ng Panginoon para maabot mo kung ano yung mga pangarap mo at dumating din yung point na sa iyo mismo, na nakita mo na mas maganda pala yung plano ng Diyos dahil nung dumating ka sa pagkakataon na transplant ka, o nagkasakit ka, ay mas nakita mo yung direction na gusto ng Panginoon sa iyo. At ito na yon. Ito na yon na naging lawyer ka, at ngayon ay nakapagtayo ka ng isang charity foundation na ngayon ay nagsisimula na makatulong sa ating mga kababayan. Attorney, siguro ang tanong natin, ayan, hindi ba naging mahirap sa'yo na senior ka na nung mag-take ka ng law and mag-take ka ng bar? Opo, pwede bang ibahagi mo sa atin bago natin pag-usapan about the charity foundation? Of course. Dahil masasabi kong ito yung, kumbaga sa buhay mo, ito yung highlight. Ay, pangarap ko, bata pa ako. Sabi ko nga, pangarap ko to, parang nung nagkakaisip pa lang ako Dahil ang sabi ng tatay ko sa akin, dahil sa aming magkakapatid, ako yung ako yung matanong. Nung ang mga bata nung una, Adrian, hindi pa pwedeng sumagot-sagot mo. Kahit na yung tanong mo ay very valid, ay hindi ka pwedeng susuway o sasagot o magtatanong sa magulang. Ganun ang tatay ko. At least yung nanay ko hindi, pero yung tatay ko ganun. So pag may sinasabi niyang, pagka ikaw ay papaluin dahil may ginawa yung isa, damay-damay. Parang napalo kayo lahat. So parang, bakit ganun? So at an early age, alam kong ako'y matanong. Alam kong ako ay fighter for what I think is not right. Bata pa lang ako, talagang nakikita ko na yan, hindi pwede yun kasi ganito. And nasa isip ko na noon pa, ako'y lumalaki, nag-teenager ako. I never read romance books. I read spy, law, etc. Yung talagang inkling ko. And I feel so happy na nalalaman ko yung mga bagay-bagay na yun. And that is my
ambition, my goal na maging isang abogado. Nung ako'y makagraduate ng, ng high school at ako'y kumuha ng chemistry, maglolo na sana ako noon. Sabi ng parents ko, ay, ang dami mong paaralin, sunod-sunod. Di ba noon ay pag natapos ka, yun mga kasunod. So, ako ay pagkatapos ko noon, ako muna yung nagtrabaho as a chemist. At medyo pinalad naman, nakapagtayo kami ng isang paint manufacturing, nakapag-ano kami ng mga negosyo. And then, when I was 58, I got transplanted, kidney transplant. So, yung aking dream of being a lawyer, parang na-set aside. Paano ka mag-dream na being a lawyer? Dinadialysis ka. Every day din, every other day, dinadialysis ako. So, parang, at saka, may mga anak na ako nun lahat, malalaki na. And then, one day, kata-transplant ko lang nun, I got transplanted October. Nakita ko sa TV na merong isang naging top 10 sa law bar exam. Nakita ko siya ay 64. 64 years old. So, parang hindi ko masasabing God has a way. I do not watch TV before I go to the office. First time na panood ko sa Magandang Umaga yata yon. Basta kay ang nag-introduce pa si Anthony Taberna. Sabi niya, nabuksan ko ang TV before I go to office. Nung ko lang nabuksan. Hindi ako nanonood, pero binuksan ko nung araw na yun. Tapos may narinig ko, wag po kayong alis kasi po may interviewin tayong naka-top sa bar exam. Ay, may edad na po. So, it caught my attention. Sabi ko doon hindi muna ako papasok sa office. Manonood muna ako. And what I saw really inspired me. Siya ay 64 years old. So, nung 64 years old siya, number 9 siya sa bar exam from San Beda. At ako ay na-inspire. Sabi ko, 64 siya. 58 ako ngayon. Kung ako'y kukuha ng bar, plus 4, 62 lang ako. Mas bata pa ako sa kanya. Pwede. So, immediately, pagpasok ko sa office, sabi ko, hanap ako ng law school. Sabi ko doon sa secretary, nakahanap ako ng law school. Mag-aaral ako ng law. And that started it. I was accepted at wala na akong, March na eh. Sabi ng doktor ko, ay dinalaman sa school, ikaw yung po pala ay kata-transplant lang. Dapat nga ako daw nasa isolation pa at masamang maano. Sabi niya, kailangan po makakuha muna kayo ng approval, clearance sa iyong nepro. Di, naman, kuha naman ako. Sabi ng nepro ko, kata-transplant ko lang ng October eh. Papasok ko na ngayong June. Hindi, isang taon niya na ikaw ay hindi do, kaya ko po. Sabi, hindi, next year na. Hindi po, pag hindi niyo po ako binigyan ng clearance ngayon, ako po hindi na mag-aaral ng abogasya, sobrang matanda na po ako, ay hindi po ako magiging abogado, ay nasa sa inyo po yun. And I was able to convince him. Long story short, naging nakatapos ako ng law, and nakapasa naman sa bar. Sobrang challenge. Alam mo ba sa klase namin, they call me nanay, because I hindi pa naman ako senior noon, I'm only 58. Because ako lang matanda doon. Dahil nakumbinsi ko lang kasi prior to being accepted sa PUP, kasi State University yan eh. Yes, po. Ikaw ay mag-entrance exam and oral interview. So, nung parang nagda-doubt sila, kayo po na may sakit eh. Wala pa akong sakit, na-transplant po ako. Basta ang dami nilang rason. Ma'am, please, sabi ko, sa isang matanda, pwede bang yan ang inyong sa akin? And may convincing power, natanggap ako. And I am the last person na tinanggap nilang may edad. After me, hindi na sila tumanggap. And sabi nila kasi pag nagkasakit ako at tumigil ako, sayang yung slot ko. And I proved them wrong because all throughout my law student life, I got absent only for 2 days. Imagine that. For 2 days, samantalang doon ay uso yung every other day. May absent. For the whole length ng pag-aaral ko. And ang challenge doon is, although nung ako yung college, high school, matalino ako, napurol na yung aking memorya, and law is much on memorizing. Memorizing the laws, memorizing the mga Republic Act, etc. And, of course, yung mga batas, kailangang ma-memorize mo siya almost word for word. Ganong kalaki ang challenge. At ayoko namang nag-iisa akong matanda na magsasabihan pa ang tanda na kasi, inambisyon pang mag-aaral eh. I want to be at par with my, and alam ko rin, na doon ako nadala sa school na yon because they call me nanay there, and I dish out advice. May edad na ako eh. Even yung mga
Nay, paano ba ito yung girlfriend ko? Hindi ako maintindihan. Ay, ganitong gawin mo. Yeah. And I still enjoy our camaraderie. Napakasaya namin. Yung high school life ay masaya, pero masaya rin ang aking college life na. Not college life, kasi may law school days. Yes, correct. Dahil noon mga matured na kami, wala na yung mga isip bata, lahat ay ito may mga asawa ng iba. And I even give them advice na sobrang, nung isang araw nga lang, may ganoon kong kasabayan, na ngayon lang nakapasa dito sa 2024 bar exams. Ang haba-haba ng message sa akin, Nay, kung hindi sa inyo, suko na ako. Because what I do is, ina-encourage ko. Ako nga ang tanda-tanda na kung hindi ko pumasa, kuha ulit. Correct. And when I became a lawyer, that's when I realized that really, I can do so much more. Kasi nung una, ang gusto ko, magnegosyo. Because this is what gives me enough funds kung ano man yung gusto kong gawin. But everything changed when I became a lawyer, when I went here. And so, ang daming pwedeng gawin para sa gasan, para sa kapwa ko. Kaya nga ang aking, kumbaga ang aking laging sinasabi, laban seniors. Dahil ang daming seniors na they just accepted na ganito talaga ang buhay. Marami kasi na parang ang feeling nila pag senior na sila, naghihintay lang sila na exactly! end of their life. Parang ganun na lang, Exactly, ganun ang salita mo, ang sinalita nila. O, kumusta kayo? Kasi when I nagpa-reunion ako dito, nobody wants to come. Kasi sabi niya, si attorney, ang taas na nang naabot niyan, etc., etc. And alam mo what I did? I went house to house sa mga classmates ko. Ano ka ba? Punta ka dun. Magkasaya kita. And that has been a tradition. Pag nandito ako, oy, si attorney na dyan. Ano kami? Nagbabanding kami. And doon nilang sabi nga nila, attorney, talagang hindi ka nagbago. Ikaw pa rin yun. Ano bang nagbago? Walang magbabago. Because that is what the example yan ng nanay ko'y kagawad dati sa Mangilio. Nung sityo pa yan ay ginawa nilang barangay. Correct. And that is what my parents had told me. Na always be of service to others. Na kahit na walang-wala kami, ay sinishare niya. Yung wisdom, not even money sometimes It's just yung, katulad dito, legal advice. Pag alis dito, ay salamat po attorney kasi sabi po sa akin, ganito po. Ay hindi. Wag mo lang nga sabihin mo lang na nakakuha ka ng advice. Wag mo lang nga banggitin sa akin ang galing. Kasi, sabi nang talagang, kumbaga ay, bida-bida yan si attorney Ganito na nga That because I hate to see injustice done. Wag po kayong alis, magabalik po kami pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Namumroblema ka rin ba sa panahon ng brownout? Kailangan mo ba ng backup na kuryente, lalo na sa inyong bahay o opisina? Narito na po ang ating UPS type na solar generator. Pwede sa ilaw at iba't ibang mga gamit sa bahay gaya ng electric fan at ganoon din po ang charger ng ating cellphone. Pwede po itong i-charge sa solar panel at pwede rin po sa ating kuryente. So, ito na po, AC/DC UPS type. For more information, please call 0906-560-3650. Namumroblema ka rin ba sa panahon ng brownout? Kailangan mo ba ng backup na kuryente, lalo na sa inyong bahay o opisina? Narito na po ang ating UPS type na solar generator. Pwede sa ilaw at iba't ibang mga gamit sa bahay gaya ng electric fan at ganoon din po ang charger ng ating cellphone. Pwede po itong i-charge sa solar panel at pwede rin po sa ating kuryente. So ito na po, AC/DC UPS type. For more information, please call 0906-560-3650. So attorney, nakikita po natin ngayon, timing din po itong ating interview sa inyo. Na sabi ko nga, hindi lang ito para ma-encourage yung ating kabataan during your young age, and yung panahon na ikaw ay may pamilya na, nung panahon ay kayo nagkasakit, at siguro, kasama sa ini-encourage natin ngayon, pati ang mga senior citizen, na ang buhay, ay dapat i-enjoy natin, at mas may enjoy natin kung tayo i-guided ng Panginoon, at laging huwag mawawala sa atin, sa puso at isip natin na dapat gawin natin ito. Although maraming gustong tumulong sa kapwa, maraming gustong mag-serbisyo publiko, pero mas mainam na laging kasama natin ng Panginoon. Tama po ba tayo doon, attorney? Sobrang tama. Tamang-tama, Adrian, yan. At yan ang aking even itong mga kapatid ko, mga malalapit sa akin, at every person
na nakakausap ko, even during my time na nagmamanage ako ng kumpanya, yan ang lagi kong sinasabi sa mga tao ko, kahit sinong makausap ko, na pag wala kang inaalalang dapat mong pagbayaran. Correct. Pagbayaran. Kung kumbaga meron kang inaalalang nagawa mong sa kapwa mong hindi tama, everything that comes into your life should be taken as, ito ang gusto ng Panginoon. Hindi blind ito ang gusto ng Panginoon eh. Ako ay number 1 follower nung gawin mo yung dapat mong gawin at ang Panginoon ang bahala sa rest. Kung alam mo wala kang naapakang tao, wala kang naagrabyado, so wala kang pagbabayaran sa kapwa mo. Ako bilang isang negosyante, pag may mga bagay na hindi namin nakuha, mga kontrata o anong sinasabi namin? It's not for us because it will not be good for us. Correct. Yun lang ang susi, Adrian. At yun ang sabi ko nga, hindi ako pastora, pero yun ang susi. I learned it siguro, alam ko, in my, at the back of my mind, in my subconscious, even sa bata ka pa, naniniwala ka naman sa Diyos eh. Naniniwala kang andyan siya. Pero parang it's not a real belief in the sense na you live your day-to-day life na siya ang guide mo. Pero yung even at this age, sabi ko nga sa mga senior, nagpa-event ako ng seniors dito, kami lang matatanda. Sabi ko, gusto nyo, mag-zumba tayo, kukuha tayong instructor. Because we had been and still are useful members of the community. Humanap kayo kung ano yung sa tingin nyo, may contribute nyo. Para everyday nyo will be productive, will be of purpose. And kako nandito ako, at marami na sa kanilang, naisip ko nga, attorney, sabi mo nga, saya-saya lang. Huwag mo na problemahin yung anak mo'y ganire. Naibigay mo na hanggang doon lang ang maaring, ipagdasal mo. Yan ang best na maipaano mo, na ipanalangin mo. And even yung forgiving others. When I was young, I do not. Kasi naisip ko, may ginawa ka sa akin, humanda ka. Hindi lang siguro ngayon. I know how foolish I was. But God has been very good na ang nadaanan ko sabi nga, yung mga challenge sa sakit. Ako, Adrian, muntik na akong ma-COVID nung namatay si Claire de la Puente. It was my time. Sabi ng doktor, kung natagal-tagal lang ka pa po, ay ikaw po ay out na, walang makuhang ospital eh. Wala. That time. Alam mo, saan ako napunta? From Cainta, punta ako ng Kalamba. Because yun ang nagkaroon ng biglang opening. Sabi ng doktor, kung kayo po ilang oras pa, dahil may oxygen went down. And kinausap ko na lahat ng mga anak ko. And dadalhin ako, sabi ko, wag mo na nyo akong dalhin. I am fine as I am. Ang sobrang hirap nang tumama sa akin, severe. Pero God has been so good. Inano niya ako, biligtas niya ako. Within 1 week, naka-out ako ng sabi niya, 2 weeks po kayo dito. 1 week, out na ako. And after that, nagkaroon ako ng tubig sa puso. So, lahat ng, sabi nga ng mga, siguro pusa ka, may siyam na buhay ka. Dahil nga, nalampasan ko lahat. And I credit that, really. I gave so much praise. Sabi nung ngayon, nung nagkaroon ng COVID, our business went down. That's when I put up the foundation. Sabi sa akin ng partner ko, ngayon ko pamagaan, wala tayong pera. Bahala ang Panginoon. And really, siya naging bahala. And I am happy because ang daming seniors na pag they are so happy. Bawat senior that's my number 1 na kaunti na lang ang panahon namin sa lupa eh. Sabi ko, magpakasaya na tayo. And attorney in connection, kasi sabi mo nga sa mga experience mo until last years, na dumanas ka ng mga sakit, mga problema, even your business. So, paano po, sabi mo nga, tinatanggap mo, ano man yung nangyayari sa iyo, tinatanggap mo na ito'y kaloob ng Panginoon, And, ito po ba yung naging daan para isipin mo magtayo ka ng ganitong foundation? At ano po yung purpose ng foundation na ito para sa ating mga kababayan sa Marinduque, especially dito sa bayan po ng Gasan? Ang dahilan ay gano'n na nga sa lahat ng napagdaanan ko and giving back, paying forward, na sa mga biyayang binigay sa akin ng Panginoon, siguro material man and katayuan, sobrang bait niya sa akin. Kung mahaba pa ang ating panahon at makwento ko sa iyo, ako'y scientist in a way because I'm a chemist. I always believe that there is a reason, a scientific reason for things not known. Yun ang belief ko.
As a scientist. As a scientist. Kasi, kaya nga pag dito, nung bata pa ako, kaya ang tapang ko, wala pang mga bahay dito, no, nag-iisa lang kami dito. Ang layo-layo, tapos may mga babalitaan kang makatok daw, tapos daw mamamatay ka. Yung mga sinatawag na mga kapaniwalaan nung bata pa ako, tapos madaan ka daw dyan, Hindi ako lais. Hindi ako takot. Kasi nga, parang, kumbaga, hindi ka naniniwala kung wala kang pruweba at wala ka nung bata pa ako, hindi ko pa isip yun. Basta lang, matapang talaga ako. And, pero nung nagkaroon ng edad, pag yung sa Manila, may mga ganyan din eh. And in fact, may tinirahan akong bahay na something like that. Pero hindi ako natakot. Because sa akin, yan para bang, siguro may rason pag sinabi, uy, kita mo yun, Naku, kurtina lang yun. I tend to do that. But I believe na there are siguro ganong mga Pero ang paniniwala ko nga ay sobrang bait ng Panginoon sa akin. Napakarami niyang short of a miracle, sometimes a miracle already. Nung magkaroon ako ng transplant, bihirang taong one donor lang ay perfect match. And God gave that to me. Maraming namatay na hindi na transplant. And God was so kind. God is so kind to me na isang donor lang, isang match kami. Perfect. Almost perfect. Tapos, ang dami kong, sa mga challenges ko sa pagninegosyo, mga ganyan, nakita kong talagang siya, kamay niya. Sometimes, di ko may paliwanag ba't gano'n ang nangyari. I do not believe in coincidences. Hindi ako naniniwala doon sa mga nagkataon. Because there are reason for nagkataon. Kaya nangyari yan ay part ng malaking plano. Kaya tayo nag-uusap ngayon. Kaya, masama napakalaking oportunidad na pinagkaloob mo sa akin, may dahilan. Nung ako'y pumasa sa edad na 68 at ako'y na-viral, milyon yung sa akin, comment. Hindi ko akalaing magkakaroon ng ganun dahil hindi ko alam na ma-viral yon. Because when I was looking at my name, I was so stressed out. Yes. Dahil di ba yan ay alphabetical. Yes. Nung isang napakatalino kong classmate ay A, nadaanan ko, kahit ayaw kong daanan ko, ay, wala siya dito. Doon bumagsak ang ko na, Diyos be, hindi yata ako papasa kasi ang talino nun eh. Ay, ako naman, may edad na. Pero nung tiningnan ko, kaya ako nakasimangot doon sa video eh, if others would have seen it, nakasimangot ako din, tinitingnan ko yung pangalan ko, and when I saw it, really, is genuine. Yung the happiness, yung relief, was genuine na, ay, pumasa na ako sa wakas. So, yung aking anak pa lang isa, yung youngest ko, binibidyo pala ako na hindi ko alam. So, nung in-upload nila, also without my knowing, nung umaga sabi ng anak ko, Mama, ang dami mong views. Anong views? Yung bakit inano nyo? Oo. Sabi ko, sana sinabi nyo, nakapag-isa-isa ako. Sana hindi ako nakasimangot. And it generated so much publicity. I was interviewed I was on TV, bawal judgmental. Yes. Na ako siguro mga 3 GMA, GMA programs. I got interviewed in radios, kay Ses Drilon, marami. And ang pinakamasay doon para sa akin, it's not the popularity, really. I am beyond that. At yun ang pang isa kong gusto sabihin, at my age, wala na akong pride, wala akong ego, I do not get offended. Sa Maynila, ganito lang naman ako eh. Pag naano ka na, parang na-insulto ka sa itsura mo, sa katayuan mong Nung bata-bata pa ako, it really hurts me. But now, completely, and I thank God for that, wala na ako nun. So, people can say things with me. Ano ang aking God knows the truth. Yes. God knows who really I am. I don't have to prove anything. There are distractions. So, ang daming nag-comment doon. Ako po ay 48 na, tumigil na po ako mag-aral ng pag-teacher. Ako po ay papasok ulit. Na-inspire niyo po ako. And that is what gives me so much, na I was able to touch even a few lives. And kapag nagbago yun, dahil they know me, they read about me, they knew about me, sapat na sa akin yun. Sobrang saya ko na doon. And even yung tinataha ko, it's in God's hands. If He thinks that it will be good for me, it will be good. Itong foundation, pinut up ko siya to really, put in action my words into action. Gusto kong tumulong sa senior and sa mga humingi ng legal advice. May mga scholars na ako ngayon. Wow. May mga scholars na ako ngayon. And many are still applying. At hindi academic grades ang aking
basihan. Di ba noon, you have to maintain this kind of grade. Yes, yung grade dapat nasa mataas. Dapat ganito ang grade mo. Maintain mo. Not with me. Iba ang aking makita ko yung passion mo to really finish your Kasi sa isang pamilya, may 9 na anak. Ganun lang sila. Wala nang makapag-aral. Hanggang high school lang. Dahil yun ang libre. Ano pang gusto mong kunin? I can finance you because I believe na kung ikaw ay nandyan, you can do something sa mga sumusunod sa iyo. Correct. And that is a big change. Hindi lang iisa ang tinulungan mo, kundi isang buong pamilya. Okay. And why would I require grades? Hindi nga nakakapasok dahil pinag-aarado muna doon sa How can I maintain his grades? Sa akin, basta ikaw lang ay nakikita kong nagpipilit na makatapos. Nagpipilit na makatapos, paano mo ma-maintain yung 90 o 85 na requirement sa grade? Ay, absent ka nga lagi eh. Pero kung ikaw ay talagang gusto magsikap, susuportahan kita. Kahit ang grade mo ay hanggang dyan lang sa 75. Okay sa akin yun. Good to hear. What I need is yung yung iyong eagerness nila. Yung resilience mo. Resilience, okay. Resilience mo sa hamon ng buhay, just like me. Nagkataon lang na siguro na may nabiyayaan kami ng utak. But sometimes yung pagiging matalino, yung mga titles ng mga Latin honors diyan, nawawarp pa yung iyong thinking eh. Uy, wag what matters is paano ka nakikipagkapwa-tao. Minsan sa trabaho, bakit ako susunod sa iyo, summa cum laude ako? Yes. So, it sometimes falling into wrong thinking, it does more harm than good. Kaya, yun ang aking kinakarir ngayon. Hindi ko pa rin alam kung how I will be able to sustain it, pero ang iniisip ko siguro, pag nagkaroon na kami ng track record, we would be able to ask sponsorship. Kasi ngayon palang alam na ng mga friends ko sa Manila, ay sige, attorney, ano ba ang pwede naming i-donate? Because so many people would like to give. As long as kilala nila, and naniniwala sila na mapunta sa tama yung kanilang mga bibigyan ng tulong. Many had promised already, and sabi ko, pakatapusan ng eleksyon kasi I cannot attend to all these things. And winning or losing, the foundation is there. I am very much focused on that. Yung service talaga, and youth, yung mga youth nga na hindi na makapagtuloy, yung mga ina-scholar ko ngayon, and of course, yung may mga disabilities. Yes. Yung mga disabilities na who cannot, gusto naman nila pero hindi nila maituloy because of some disabilities. Minsan nga sinasabi nga bakit mo ba piniproblem? Even in Manila, there are people there, lalo na yung mga may sakit sa bato. May common bonding sa kanila. Alam na alam ko kung ano yung feeling ng isang taong tumatakbo yung dugo mo sa mga tubo, tapos hindi hanggang, parang hindi ka na, parang useless ka na. Pero yun din ang ko, nung ako'y madialysis, I never once did not believe na ako ay hindi mata-transplant. I don't know how, I don't know where the money will be coming from, I don't know who will be the donor, pero ako ay naniniwalang mata-transplant ako, bahala ang Diyos dyan. And it really happened. Kaya nga ako dinadialysis, hindi ako nagpapasali ng dugo. Kasi if you introduce another blood, baka magkaroon ng problema. Hindi ako nagpapasali ng dugo, kahit mahal, nagpapa-inject na lang ako ng hemoglobin. Because I know that I will be, and ilang years na ngayon, I think I will be on my 14th year ng transplant. And my doctor told me, grabe ka, sabi niya. Yung iba, 5, yung iba nga, 1 buwan lang, yung mga hindi talaga match. Yung iba, 5, magaling na maka 10. And I am on my 14th year. And paano po masabing, really, Diyos ko, may naman ang bait mo sa akin. Sobrang bait. Kumbaga, talagang yung pagkilos ng Panginoon, God's work talaga, po. And, sabi ko nga, napakaganda nitong, napakalawak, po, nung hindi lamang yung tinatakbo. Kumbaga, malawak yung pinagmula ng kwento ng buhay mo. At napakalawak din itong pangarap at tinatakbo naman itong foundation po nila, Tony. And, sana nga ay sa mga kababayan po natin, ay maging inspirasyon itong istorya mong ito, although napakaikli lang ng oras natin, Tony, at siguro hindi naman ito ang huli, kundi simula pa lang ito, tuloy-tuloy, na pagbabahagi natin ng marami pang istorya na pwedeng mangyari sa iyo at sa iyong foundation na sinimulan. And, Tony, siguro, pasensya na dahil hindi ganun kahaba yung ating oras. I know. And siguro sa susunod ay marami pa tayong pag-uusapan. Siguro po, hihingi lang kami sa inyo ng encouraging word, o mga, lalo pa
papalakas ano po ng kalooban ng ating mga kababayan, especially sa gasan, ano? Hindi lamang ng kabataan, hindi lamang ng mga working parent, hindi lamang do sa mga nakakaranas ngayon ng kahirapan, nasa negosyo, nasa mga sakit, at sa mga senior citizen. Kasi naandun ka sa ilang... Na-cover na. Oo, na-cover mo. Ano po, pwede po bang mabigyan mo ang ating mga tagapanood, ang ating mga kababayan, hindi lamang mga tagagasan, kundi sa lahat na nakakapanood nitong istorya ng iyong buhay dito sa Ang Realidad. Maraming salamat ulit sa pagkakataon. Yun po ang gusto kong sabihin na napakatagal na panahon bago ko talagang na-realize ang Panginoon ang siya lang nating dapat hawakan. Yun po ang unang-una. Na tayo ay maniwala na siya ang nagdedirekta ng ating buhay at kung ipagkakadoob natin sa Kanya ang tunay na pag-aalay ng sarili natin, ng ating pamilya, sa kung ano yung Kanyang kagustuhan sa buhay natin, hindi po tayo maliligaw. Napakarami pong challenges, pero katulad ko po, at alam kong magagawa nyo rin, basta umasa lang po tayo, huwag mawala ng pag-asa, manalangin, at gawin ang ating parte na siya nating dapat gawin, kung ano yung ating kinilalagyan sa ngayon. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon po ay nandyan sa tuwina. Yun lang po siguro ang mapaparating ko sa kanila, Adrian. And thank you, Atty., sa pagkakataon na binigay niyo rin po, ano. And siguro sa aking mga kababayan, sa gasan, ano po, narito na po ang isa sa pinagmamalaki natin na kababayan, si Atty. Soberano, ano po, isa sa kababayan natin, sabi na natin, nag-trending po dahil sa biyaya, ano, sabihin natin biyaya, Atty., ano, na ibinigay sa kanya na at her age ay naipasa niya ang kanyang bar exam at ito na siya ngayon sa ating bayan para ibahagi din ano po yung kanyang binigay sa kanya ng Panginoon na talento at mga biyaya ng Panginoon. And sana wag naman natin kalimutan si Atty. Ano po sa kanyang mga pangarap pa para sa bayan po ng Gasan, suportahan po natin siya. Ay, pasensya na, Adrian, may nakalimutan lang ako isang parte, no? Go ahead. Gusto ko rin lang isabi dahil para din sa mga seniors to. At lagi ko tong sinasabi minsan na nakalimutan ko dahil it does not matter that much to me. Pero tingnan nyo po sa aking mga kasamahang seniors. Ako po ay noong last year, 2024, I was 70. And ako po ay makikita nyo rin siguro pag makikita sa aking Facebook account, Merly Soberano. Makikita nyo rin po siguro doon na ako po at edad na 70 ay nag-skydiving. Wow. Ako po tumalon mula sa aeroplano sa height na 8,000 feet. Nandito po ako, buhay pa. And yun po ay measure lang ng we can do many things. Hindi naman po skydiving, pero we can do many things na ating gustong gawin. If we put, if God is there and we put our mind and heart to that. Yun lang, Adrian. Last na yun. Thank you. Yeah, thank you, Atty. Ano po, at siguro bago tayo magtapos, Atty., ilang aral ang gusto ko rin sigurong iiwan sa ating mga tagapanood, ating mga kababayan na sa kwentong ito ng buhay ni Atty. Soberano, ano po, at her age, senior citizen, 70 years old, ito siya, na patuloy na nagbabahagi, hindi pinagkakait yung pong talento at mga biyaya na ibinigay sa kanya. Ano po. So, sa ating mga kababayan, gusto ko pong ipaunawa sa inyo, ibahagi sa inyo. So, our program na hindi po sagot o hindi, nasabi natin hadlang yung estado natin sa buhay. Kahirapan, ano po, upang maabot natin ang ating mga pangarap. Basta isipin nyo lang po palagi na habang may buhay, meron tayong pag-asa. Ano po? At kung malinis ang intention mo at ang puso mo, ay mararating at sasamahan ka ng Panginoon. Ano po? So, sa ating mga kababayan, ano po, ito, nawa yung mga istoryang ito ay patuloy niyo pong suportahan kayo ni Atty. Ano po, suportahan din po natin siya sa kanyang mga magandang plano sa kanyang foundation at sa ating bayan po ng Gasan. At bilang panghuli sa ating mga kababayan, huwag po nating pagsawaan na gumawa ng mabuti. Dahil sa huli, tayo rin ang mag-aani. Ako pong muli ang inyong kabayan, DJ Adrian Rosales, at ito na po ang isang totoong kwento ng buhay. Sana po ay na-inspire po kayo sa magandang kwentong ito at maging daan ito upang patuloy tayong lumaban sa ating pang-araw-araw na buhay. At ito po, ang kwento ng buhay, ang realidad. Ako pong muli ang inyong kabayan, DJ Adrian Rosales, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless us all. Thank you, Atty. Ako yung kinalabutan doon sa wag magsawang gumawa ng mabuti. Opo. That is a very real ano.
And tama kay Rian, hindi lang tayo ngayon. Pag may mga iba, ikaw yung malayo ang naaabot. Malawak ang iyong nararating. And nandito ang foundation. I will be one with you kung ano man yung mga sa tingin mo, attorney, may ganito. Not even with Gasan. Opo, attorney. DGA, realidad.